The return of face-to-face classes here in Rojas National Comprehensive High School offers two scenes of the story. First is a happy side, and the other one is the sad side. Happy side, nakakatuwa. Nakakatuwang makita ang ngiti ng mga bata, marinig ang saya ng mga bata. Pero nakakalungkot din ang kanilang pagbabalik. Bakit? Kasi sa natapos naming ibinigay na pre-reading inventory para sa advocacy ng Department of Education on bawat bata bumabasa, lumabas sa aming baseline reading results na halos half of our grade 7 learners ay nagpo-fall under frustration level. Ano ang ibig sabihin nito? Sila po yung mga estudyanteng hindi halos makapagbasa. And this problem offers a lot of challenge to us, language teachers. In response to this problem in education, kami po ay nagkaisa para makapagbigay ng intervention activities sa mga learners na ito. At iba't ibang activities ang aming nai-offer para lang matugunan ang hamon ng ganitong problema sa pagbabasa ng ating mga mag-aaral. Merong nagbibigay kami ng 9 o'clock reading habit activity, 3 o'clock habit, drop everything and read, peer teaching, and ang pinakamaganda sa lahat ay ang nagkakaroon kami ng special time for our intervention activities kung saan iniipon namin ang lahat ng mga estudyanteng nag-fall sa frustration level para sa mga special activities sa aming intervention activities. At ang isa pa, nakipag-tie-up po kami sa aming partner university, the Palawan State University. Kaisa na rin ang mga guro from Araling Panlipunan Department in support to their Isaliksik, Bisita, Basa, Saliksik, kung saan ang kanilang mga practice teachers ay nakiisa sa pagbibigay ng serbisyo para lang ma-provide ang mga kailangan ng ating mga estudyante pagdating sa pagbabasa. Sana lang kung magkaisa ang paaralan, kaguruan, mga magulang, lalo't higit ang ating mga kabataan sa ganitong mga activities, hindi imposible masolusyonan at mabigyan ng magandang resulta ang gagawing post-reading assessment sa pagbabasa ng ating mga mag-aaral.